Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Manunood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title, no? Hindi natin ito palalampasin, kailangan alam din natin. Ang pamagat kasi, hala na expose na, tinuro ni Kim Bonjing. Sino ba to? Si Bakna. Oo, ano yun? Mabigat na ebidensya nilantad ni Estrada Marcoleta. Yan po ang ating gagawan ng reaction video at opinion. Kaya kung ready na kayo, Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. pero syempre, lagi kong pinapaalala pag mabagal ang inyong Kung internet. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright mga kapatid, ito na, i-play na natin anong meron dito, Estrada. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyungan ay balitang kahit anong pilit yung pagpapabango sa taong bayan ay hindi nyo na mabubudol pa ang mamayang Pilipino. Aha. Tila sadyang nasayang lang ang bilang ng taon. Imbis na ilaan nyo sa mga big ticket project ay mas inuna nyo pa ang pamumulitika at tila panggigipit sa mga Duterte para lang kayo ay manatili sa inyong pwesto. Ito ang Kumbaga yung trabaho nila ng buong manunungkulan sila ngayon para pabagsakin ang Duterte. Base ho yan sa aking pag-unawa. Kasi kayo ba, nakakakita ba kayo ng mga main project na big project? Wala, di ba? Pero naririnig lang natin, billion, trillion ang budget. Pero wala tayong nakikita. Ang pinakamasigasig na nila yung ayuda. Palike to tayo mga kapatid. Habang nanonood tayo, papindot na lang po tayo ng like dyan. Malaking bagay po yan sa atin. ding sigaw ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media at tila dismayado matapos pinutol ng gobyernong Marcos ang pinakamahalagang build program Sayang, na mapapakinabangan sana ng maraming Pilipino na tila nasayang lang ang nasimulan ng dating Pangulong Duterte. Alam nyo kasi, akala kasi ni BP Sara, itong mga project na to, matutuloy. Ngayon, nakikita niya dahan-dahan walang nangyayari. Ang main project, base lang ho sa ating opinion ito ang nakikita lang ho natin, impeachment. Quadcom. Pagpapabagsak sa Duterte yun, di ba? Inuugnay po nila. Tapos pag-ungkat dun sa sabong. Ano bang nangyayari? May nakita ba kayong mga big project? Kung hindi sinabi ni PBBM yung flood control nung nakaraang SONA, hindi yung ngayon yung nakaraang pa, hindi po mabubunyag. Mas mainam na rin na sinabi niya na meron tayong mga flood control. Kasi kung hindi niya sinabi yun, babaliw wala lang ganyan, baha-baha lang, hindi masisisi ang Pangulo. Pero dahil nga binanggit niya yung flood control, hinanapan tuloy siya. Diba? Tuloy tayo, tuloy. Sayang ho, mga kapatid. Hindi, pwede, kailangan pa bang alugin kayo? Yung sa mga hindi ho naniniwala, kailangan pa bang alugin kayo? Sayang ho, ayan na sinimulan na. Ewan ko ba kasi bakit 6 years lang ang ng Pangulo, no? Wala, siguro ganun ho talaga. Pero sana, wala, nagkamali talaga, nabudol, Kala nyo, Akala nyo, kalidad, Pero nung naupo na, wala na, GG na, Puro pagpapabagsak na lang talaga sa Duterte. Yun yung nakita namin, tas yung ayuda Wala ho tayo nakikita. Kayo ba may nakita kayong mga main project na talagang super big? Kung meron kayo, pwede pong pa-comment mga kapatid. Papalakpakan naman na antin yan Parang ayaw ko pa tuloy muna tayo. Na pinakaasam-asam sana ngayon ng taong bayan na tila hindi binigyang tuon ng pamahalaan ng Marcos sayang. administration dahil tila mukhang mas inuna pa nito ang bangayan sa politika kaysa pangangailangan Yes. ng taong bayan. Kaya naman hindi na nakapagpigil pa si Senator G.V. Ejercito Estrada na tila tahasang magsalita na sa publiko at tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Marcos Jr. at ang liderato ng Kamara.
na si Speaker Martin Romualdez. Gaano OMG. kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yes. please huwag kalimutang Nasa mag-like, description niya. subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang panayam, Senator G.V. Ejercito Estrada tila may matinding ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan na tila Dapat. pilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Oh, Narito ang what's full that? video report at kumpirmadong balita na inilabas mismo ng DZAR 1026 News na siyang tila sumampal ng Yan, katotohanan at kahihiyan sa kasalukuyang gobyerno ngayon at nagpabulabog sa mga nasayang na pinakamahalagang tunay na usapin ng bayan. Gaya na lamang ng nasayang na mga build ticket project ng dating Pangulong Duterte, ang Build program na mapapakinabangan Sayang, no? sana ng maraming mga Pilipino. Di ba ano bang version ni BBM diyan? BBM, ano bang version niya? Ano? Build more program. build more, tama ba? Build more. Ewan ko, anong tawag sa kanya? Ayuda. Narito at panoorin ang full video. Isbayado si Senador J.V. Ejercito sa pagkakabinbin ng mga malalaking railway projects sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpapabagal sa pagsulong ng bansa Sayang. at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sayang. Narito ang balita. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung Alam nyo, ako may niisip din ako mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, pag napag-connect yan, no? Kasi ayan na nakikita na natin kung yung susunod sanang mamumuno, katulad po ng Duterte, na talagang, alam mo yun, build talaga, yung totoong build. Hindi yung puro, sige nga po, comment nyo, pasuyo lang, makikisuyo, ano na bang sa tingin yung mga nagawa? Wala talaga, mamen. Sayang, paano kung nakunik yun, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, magte-train ka na lang. Paparating na sa Luzon Station. Narito na sa Luzon Station. Taray, di ba? Halimbawa, malapit na tayo sa Cebu. Maaari na lamang pong ayusin nyo ang inyong mga kagamitan. Paparating na sa Cebu, Mactan. Di ba? Mindanao. Launching Mindanao. Malapit na tayo sa Mindanao. 2 kilometro na lang at Mindanao na. Pagdating sa pasok ng Mindanao, Davao City. Welcome to Davao City. Taray, sayang. Palike po palike. Papindot po ng like. Sayang. Ngayon, anong meron? Paparating na ang inyong mga ayuda. Huwag kayong mag-alala. Kami po ang bahala sa inyo. Bigyan ng 3,000 yan. Minsan kapag sa ayuda napapansin nyo, no? Kapag medyo kaaway mo pa yung mga sa barangay, medyo hindi pa kayo magkaka-close, yung iba hindi ka close, minsan hindi ka pa nakalista Di ba? Hindi ka pa nakalista. Sabi nga nun sa nakita kong post, kalat na rin yung dati, ba't daw yung ayuda hindi maibigay ng bahay-bahay? Yung Meralco, yung bill, anak ng teteng, di ba bahay-bahay yun, yung bill? Ito na bill nyo. Diba, kaya nilang mag-bill ng Meralco lang yun, Dapat talagang umahawak ng budget, Meralco na Hindi, kaya nila. Diba, house to house. Ba't dito kailangan mo pong pahirapan yung mga tao lilista? Siyempre, magsasalita yung mga ibang matatalino. Hindi ho kasi ganun kadali yung mag-house to house. Di magpadala kayo ng mga pulis, mga lespo, bawat gilid. Para walang ma-hold up. Tapos bahay-bahay tuwing umaga. Wala mga kapatid. Sabi ko sa inyo, mas masarap yun. Alam ko hindi ganun kadali. Baka kung bakit hindi pwede, hindi ganun kadali. Nagtataka lang, bakit yung Meralco house to house, no? Ngayon naman, kahit hindi kaya ng house to house, mas mabilis sanang paraan yung ayuda. Ang problema, ayuda na lang balagi. Ay, nako ba?
ayuda na lang ba, no? Oh. Halimbawa, yung sa lugar ninyo, binabaha. Oh, yung sa bako-bako, tapos rough road, no? Ang dulas-dulas, ang pangit ng lugar ninyo. Aabutan lang kayo ng ayuda, tuwang-tuwa na kayo. Oh, iboto na to. Dapat ito na. Paragis yan. Wala man lang mga big project, mga kapatid. Yun ho, yung pinaka nakakainis ngayon. 3 taon na. Ang usapan lang na nakikita natin, bukod sa Duterte, yung budget sa 2026. Diba? Trilyon ata yun. O, naubos na ba yung trilyon ngayon? Hindi pa naman siguro, no? Naku, kung naubos yun, grabe naman yun, ha? Matindi na yung lalamunan nun. Ganun ho, kapangit dito ngayon sa Pilipinas na ipinagtatanggol pa ng mga taga-kabila. Hindi ko na alam kung bakit nagkakaganon eh. Pero napakaswerte nga natin, lagi natin inuulit yan, na sinusuportahan natin yung Duterte kasi alam ho natin yung tama. Bigyan ng pagkakataon ay papaabot niya Tuloy-tuloy mismo kay natin, Pangulong ha? Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya mahalaga hindi lamang sa konektibidad kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 pa, panahon pa ng President era, North Rail, South Rail. We lost already almost 30 years. Sabi ng senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na ho, zero budget. Nilagyan ho ng Senado yan ng at least 200 million each for the Project Management Office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Gate niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ehersito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Sa huli nananawagan si Ehersito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us, nakalamang na sila they're doing all the right things. Habang tayo nakastagnate. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na madismaya at magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakaw pa more sa kaba ng bayan at tuloy-tuloy tayong pupulutin sa kangkungan. Tapusin na ang paghihirap na to at ayusin ang konstitusyon para pigilan ang mga nagsasamantala. Tama iyan, Senator GV. Dapat talagang makialam na kayo dyan sa Senado na saan napunta ang budget sa railway. Nauna pa ang kabulastugan sa walang kwentang pagpapakulong sa mga taong malaki ang naitulong sa bansa. Dito ako nabudol, kaya ko binoto si BBM Bangag. Gala ko unit team at itutuloy yung build. Dapat pala di nagpaubaya si Sara maging Pangulo. Wala nang budget para sa project, may pera para lang sa bulsa. Wala man yang nagawang project, matapos na lang. Wala talagang maalala ang tao. I-focus sa economy, wag sa impeachment. Ito nga yung sinasabi ko na minsan, pag nakikita nyo ng mali, kaltukan nyo rin. Hoy! Tingnan mo yung bansa, Siguro lang, wala lang natin. Wala akong pakialam dyan, basta kami dito may pera. Hayaan mo yung mga yan. Naalala nyo yung ayuda time nitong bagyo lang, no? Pumunta si Lisa
si First Lady, no? Pumunta lang doon, pero kunwari abot-abot, tas maya-maya konti, umalis na. Diba? Pa-picture lang, picture, tas maya-maya umalis na. Wala talaga. Kinakampihan kasi ng mga ano, no? Eh, wala eh, nasisilaw din sila sa pera. Wala, ganun siguro talaga. Wala. Ewan ko ba? Tuloy tayo, ha? Kita naman na ginigipit nila ang Duterte family. Tama. Sayang, kung tinuloy BBM yang nasimula ni Duterte, uunlad bansa natin. Gaganda sana. Problema, iba trip ni BBM. Oh, iba trip nun. Hindi nga natin alam kung siya nasusunod eh. Sabi nga ni si Ate Amy Marcos. Oh. Ang nasusunod na, yung magpinsan ba yon? Oh. Si Lisa at saka si Tamba na. Oh. Wala, weak siguro talaga to. Dapat kung sakasakali man, sayang, presidente na lang sana natin si Sara Duterte. No? Hindi naman niya kasi inisip na ganitong mangyayari. Ay, nako, Panginoon. Sana magising na tayo. Ulsa, sunod-sunuran kasi tambalos-los Liza. End quote. Usapan muna natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan dinisclose niya na 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded to only 15 contractors. Your comment, sir, and familiar po ba kayo dun sa ilan sa mga na-mention na kontratista? Yung kontrata, ha? Nakakalungkot talaga, no? Because, one of my advocacies really is infrastructure development. At ang nakakalungkot talaga rito, we allocate about 350 billion a year for flood control projects, no? Ilang taon na yun na 350 billion. That's almost 1 billion pesos a day. And yet, Grabe. 1 billion pesos a day. Yung flood control sa loob ng isang taon. Ang dami nun. Siguro naman makakagawa kayo ng paraan. Nung panahon po ni Tatay Digong, yung mga ilog-ilog ba yan? Sa Marikina, sa ano. Ang balita ko ho dyan kasi nagsa-search ho tayo. Hinuhukay ho yan. Hinuhukay, hinaayos para hindi masyadong mabaha. Magbabahaman, hindi ganong katindi. Eh ngayon wala, no? Flood control. Hindi naman baka nyo sinisisi sa Pangulo yung pagbaha. Eh panahon naman yon. Bagyo naman yung dumating. Ba't sinisisi nyo? Kaya hindi umulan yung bansa natin. Kasi kayo din na may kasalanan. Tangina. the flooding problem is perennial, no? Talagang parang taon-taon nagkakaroon tayo ng investigasyon about flooding in Central Luzon and parts of Metro Manila and elsewhere, pero ito yung parang flood prone na with that amount dapat siguro may resulta, no? We cannot fight forces of nature. Hindi natin kaya yan. Pero with flood control projects, dapat yan, mabilis mong ilalabas yung tubig. Yes. Yan naman ang key doon eh, no? Ako yun din ang sinasabi ko, okay lang na basta mabilis pong mawawala. No, yung agos niya dumidiretso din doon sa pagpapaalis, may pumping station. Ewan ko kung anong mga tawag dyan. Wala. Kawawa po ang lalo na Metro Manila. Alam mo, one time dito po sa lugar namin, kasi dito halos pag nagbagyo malakas na ulan lang, pero hindi nagbaba. Kahit maghapon po na umuulan dito, hindi ho talaga nagbabaha. Sobrang ganda po dito sa lugar namin. Kasi yung mga dyan, yung mga, pag pumapasok daw yung bagyo, minsan nabubuwag pag hindi ganun kalalakas. Kahit signal number 3, makakapasok pero humihina dahil po sa mga bundok. Yun yung nagpapaganda doon, no? Kaya inisip ko noon, umuulan ng malakas, sobrang lakas. Lakas ng ulan, maghapon. Maghapon yun, sa Metro Manila, pag bumahala, umulan lang ng 1 oras, 2 oras, alam nyo nang mangyayari. Diba? Oh. Tagal natin dyan sa Manila, halos 39 years ba ako doon? 39 years ako doon. Doon na ako pinanganak eh. Nito na lang ako lumipat dahil talagang gusto ko naman syempre bagong buhay tsaka payapa, no? Doon siguro 30 minutes, pero pag pinakamatagal na ulan 1 oras, 2 oras ay GG ka. Monumento, basta ang dami. Ang dami, 'di ba? Sobrang baha. Ngayon dito sa amin, pag nagbabaha, lang, kahit sobrang lakas maghapon hindi lang 3 oras, 4 na oras maghapon, lalakas ng ulan. Ganyan lang, Hindi ko sinasabing mas matitino dito. No, ang sa akin lang,
Masarap po sana kung maibsan man lang yung hanggang bubong na baha dun sa Metro Manila. Di ba? Dito sa amin may mga ginagawa. Yung bawat gilid, no? Bawat gilid ng kalsada, yung highway, hinuhukay nila doon. Parang yun yung pinaka-drainage siguro nila. Kahit pataas na, hinuhukay pa rin nila. Hanggang ngayon ginagawa pa rin dito sa amin. Siguro walang kurap. Kung may kurap man, hindi man siguro ganun paano. Maganda rito sa amin. Nakikita mo may kanya-kanyang lugar na ginagawa. Sa Metro Manila, ano bang nangyayari tsaka sa ibang lugar? Yung daanan sa gitna, maganda pa pero sinisira na. Ang dahilan daw dati may aayusin mga tubo pero wala ka naman talagang makikita. Sisirain lang talaga nila tapos ibabalik din. No? Yun lang naiintindi. GG, di ba? Wala talaga. Kaya, kung ibabalik ang Duterte, mahuupo ulit ang Duterte. Ang pinakamasarap ubusin dyan, yung mga buaya. No, bitayin. Hindi ako nanguhusga, pero dapat sila talaga ang maunang mawala. Hindi lang basta tanggalin, kasi pag tinanggal mo, ang laki na nakuha nun eh. Kahit mawala na yun sa gobyerno, mabubuhay at mabubuhay yun. Dahil sa mga nakulimbat. Kaya ang dapat sa kanila, bawiin yung mga yaman na, kumbaga, titignan kung paano niya nakuha yung yaman na yun, bla bla bla. Tapos, death penalty, no? Ganun, no? Para may madala. Kasi walang asenso tong bansa natin. Wala na. Tuloy. Hindi natin kaya force of nature, global warming, opo, nandun na tayo, pero dapat may ilalabas kagad. You know, with my experience as a mayor of San Juan, meron din kaming flood control, meron kaming flood-prone areas dati. May 5 or 6 barangays beside the San Juan River na kahit po isang linggo nang walang ulan, pero pag tuloy-tuloy tas walang ulan, nandun pa rin yung tubig kasi may mga catch basins, no? So, ang nangyari noon, kasabay kabatchmate ko si Congressman Mayor Toby Tiangco, nabotas is I think 70%, it's below sea level ang nabotas eh. So 70% of the time flooded, no? Pero naglagay siya ng bombastic pumping stations, no, strategic areas. Nawala yung flooding sa Valenzuela. Sa Nabotas. Napunta sa ibang dahil ako lang. Ginagaan nila, joke ko lang sa kanya. Then, nailalabas sa Malabon River. No? Yun yung joke namin kasi dati. So, to be serious about it, sinundan namin yan sa San Juan by putting strategic pumping stations in strategic areas. Nawala yung baha, no? Barangay Bulong Bato, for example, sa Lapan, 15 to 20 feet yan. Pag talagang kasagsagan ng tuloy-tuloy na baha at matagal mawala, pero ngayon nawala na. So, ang nakakalungkot lang sa amin in our own experience, yung last pumping stations, nakalima na yata, 6 ako nung mayor, congressman, hanggang nagsenador, may mga yung na-insert natin na maayos sa kailangan, isa na lang yung talagang kulang, no? Na for 3 years, no, meron kaming documentation na I was asking and requesting DPWH. Kaya lang, towards the end, pagtapos ng budget hearing dito, may errata. No, inabot pa to ni Congressman ni Ronnie Zamora. Siya yung una nag-errata. Tapos ito ngayon, kay Congresswoman Bel Zamora, syempre, utos ito ng mayor na nagsabi na walang project basta galing sa amin na makakapasok. Nakakalungkot kasi pumping station ang kailangan. Ine-errata, pinapalitan ng slow protection, pinapalitan ng drainage improvement. Nakailang drainage improvement na. Hindi mawawala ang tubig doon. Kawawa yung taga-barangay San Perfecto na hanggang ngayon nalulubog pa rin si Barangay Batis, 2 barangay affected na because of politics, sila yung nagsasuffer. Kawawa naman sila eh. Sabi ko nga kay Secretary Bonon, itong darating na budget hearing, kung tayo, nasa opisina tayo, itong mga nababaha, lahat ng sasakyan, motor, lahat na kawawa naman sila. So, ang point ko that's why I brought this up. If this happens in the heart of Metro Manila, na yung dapat na kailangang flood control project, napapalitan ng mga drainage improvements, low protection, na hindi makakasolve, how much more in the provinces? Na sa tingin ko, sabi ko nga, infrastructure is my advocacy. Ang kailangan natin for flood control, especially for Central Luzon, yung mga talagang massive infrastructure, no? Floodways, spillways, water impounding, and some pumping stations. Yan ang kailangan. Pagpapalitan mo lahat ng slow protection, drainage improvement, yung mga riverbank sa
concreting of riverbanks, lahat na yata ng ilog, sementado na halos lahat. Well, hindi naman nakakatulong. Kailangan natin massive floodways, spillways, and yung pong mga na-mention ko. Kung gantong nangyayari na pira-piraso talaga, mangyayari niyan patsi-patsi. Hindi talaga masusolve ang problema ng flooding. Kung lahat ng distrito ay kinakailangan, maghati-hati doon sa flood control budget. Tingnan natin sana yung top 10 or top 15 flood-prone areas. Dapat doon natin i-concentrate. Oo nga ewan ko bakit pa parang ang nila doon, di ba? Sabi pa, base ho sa pagkakaunawa ko, yung nakita daw ni BBM, yung mga flood control daw na nilagyan, yung mga hindi naman daw masyadong binabaha. Di ba dapat unahin yung mga top 10, yan tama, top 5, top 10, top 15 na mga lugar na binabaha talaga. Yun po yung gagawan ng paraan para dun sa flood control. Hindi yung parang ganito yun Inutusan kang magsaing pero ginawa mo nagwalis ka. O edi gutom kayong maghapon, wala pang sinaing. Tama ba yung example ko? Parang ganun, di ba? Nagwalis ka ng bakuran mo kasi pero wala kayong kinain. Ano example ko? Ang gulo. Tuloy muna tayo. Para naman maibsan kasi kawawa. Pagbaha, biro mo lahat ng pinag-ipunan, appliances, sasakyan, motor, kotse, nawawala Hindi naman, tayo yung mga hindi apektado, yung mga nasa taga-DPWH, tayo mga mayayaman. Kawawa yung mga taong talaga nabibiktima. Sir, balikan ko lang. Familiar ka ba dun sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente? At kasi milubas ngayon na isa doon, campaign donor ni SP Cheese. Doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo. Baka sa makabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel I Villanueva? think sinagot naman na natin ni SP Cheese earlier, no? Yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi may parang hindi na natapos yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after dun sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahag, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi sa Senator Lacson, sometimes... ang paano po, sir? Kung yung mananagot, sila din. Di pa iikutin lang yung mga bali-balita. Ay, nako mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang tayo. Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po kakalimutan na kapag kayang iangat ng kamay niyo, mag-like po kayo. At kung gigil na po kayo, babasahin ko po lahat ng comment nyo. Hindi naman natin marireplyan pag sobrang dami. Pero pag kayang-kaya, susubukan ho natin mareplyan at pupusuan po natin lahat yan. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid at mga kaibigan natin dyan. Ayaw mag-log out. Thank you! Oh my God, when did I